So ayun, good afternoon guys. Ang video na to ay kung paano i-debone yung manok dito sa Japan na pwede nyong gawin sa trade sa Pilipinas. At the same time dito sa Japan, pag nakarating na kayo bilang isang chicken chopper, after 6 months ay i-actual exam nyo po ito. Kaya kailangan nyo pong matutunan to. Dahil ito po yung magbibigay sa inyo ng kontrata, kaya kailangan nyo pong matutunan to. Advantage nyo na pagkarating nyo dito sa Japan ay may alam na kayo kung paano i-actual exam yung manok dito sa Japan after 6 months ng pagtatrabaho nyo dito. So ayun, tara, simulan na natin. Marami kasing nabibilisan doon sa reels natin, kaya imamano-mano ulit natin para mas masundan nyo. Una nyo pong gagawin para hindi kayo mahirapan ay guhitan nyo po rito. Huwag nyong ipapadiretso dito sa kanyang tero. Hanggang dyan lang po yan kung makikita nyo. And then guhit dito sa legs para mabilis nyo lang po siyang itiklop mamaya. Ingatan nyo po itong mabutas ha. Ingatan nyo pong mabutas yan kasi importante po yan. So ayan, ganyan lang po yung itsura niya. And then guhitan nyo na rin po dito para maghiwalay talaga yung breast mamaya pag hinila nyo. And then angat nyo lang po yan ng ganyan. Ayan, and then isang guhit lang po yan pababa. And then hilahin nyo na lang po. Ayan. And then isang guhit ulit dito sa baba, pataas. Ayan. Ayan. Then ganyan lang po. Oh. And then dito naman, kung hindi nyo pa kabisado dito yung joint na to, pwede nyo po yan hiwain yung balat ng leeg. And then may patulis po rito sa kanyang shoulder. Yan lang po yung tutusukin nyo yan. Ayan. And then ganyan, slanting ng konti, pag ganyan. So ayan po yung buto ng ating breast. And then letter B. Ayan. Kasi may buto po yan dyan na nakaganyan. So dito po yan. Kailangan nyo pong gatlaan yan para mahilaan nyo po ng ayos. And then ganun po ulit dito sa joint. Letter B ulit. Letter V. Ayan. Kita nyo? And then dito naman po slanting ulit. Tusok lang. Ganyan. Ganyan. Oh. Ayan. Tapos sila na po. Hawak dito. Sila. So ayan. Ganun lang po ulit, ganyan yung hawak, hila po. Ayan, naiwan yung tenderloin, di ba? May naiwan pang konting lang, pero okay lang po yan. And then, tusok po rito. Ayan. Dito po sa Japan, napakamahal po ng tenderloin ng manok, kaya nakahiwalay po siya sa breast. Kasi mas mahal po siya compare dito sa breast. So, ganyan lang po yung hawak. Hawak dito sa taas, pababa. And then, pagtanggal nitong pinakasugbo ng ating breast ay dito lang po yan sa joint. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Panoorin nyo po hanggang dulo kasi papaliwanag ko po kung bakit kailangan nyong matutunan to. So, ayan na po siya. Putulin nyo lang po yung kanyang tero, yung kanyang buntot, and then dito lang po ganyan. So, ayan. I-separate lang natin ang ayos. So, ayan na po siya. And then, itong balat ng leeg, tanggalin nyo pong ganyan. Ilagay nyo yung sa gilid. So, ayan. Tinanggal na natin. And then, hiwain naman natin yung kanyang pakpak. So, ganyan lang po. Paikot lang po ha. May nakalaylay pong laman dito. Ang tawag po dito ay kataniko. So, kailangan din po yan. Kaya, ingatan natin. Paikot lang yung ating hiwa. Ayan, malinis na malinis siya, diba? Kasi, hinihiwalay din po yan. Yan yung ginagawang barbecue dito sa Japan or yakiniko. So, ganyan. Ito po yung tinatanggal kasi masarap po yan. And then, ito na po yung breast. Ayan, yung ating mune. Ayan, mune yan tawag dito. And then, dito naman po, ayan, kung makikita nyo, pasensya na kayo, may sipon ako ha. Ito po yung kulay puti na to na patulis dito sa ating pakpak ay diretso lang pong ganyan yan. Mapuputol na po yan. So, ayan, tingin, diretso na, di ba? And then sa legs naman po, ganito lang po yan. Pababa. Dalawang klase po ang pagdidibo ng legs. So may ganitong klase, tutusukin nyo lang po yan, ganyan. And then ganyanin nyo lang po yan, pababa yung laman, para hindi kayo mahirapan. And then ganyan lang po. Ayan. Ayan, di ba? Mabilis lang siyang tanggalin. Ayan. Para walang matirang laman. So ayan. Ayan na po siya. O, di ba? Yan, separate lang natin ng ayos para makita ng maayos ng mag-i-exam sa inyo or magpapa-actual exam. So, ganyan lang po.
Then, ganyan ulit, hiwar, pababa, walang matirang laman. And then, ganun po ulit. So, ayan. So, ganyan lang po, walang matitirang laman yan. Hindi putulin nyo po yung kanyang pinakatuhod. So, i-display nyo ng maayos sa magpapa-actual exam sa inyo. So, ayan na po. Ganyan lang po siya i-debone. So, ayan. Kung nakikita nyo, napakaayos. So, marami pong nagtatanong bakit hindi pinuputulan yung dulo ng pakpak. Nakadepende po kasi yan kung ipapaputol sa inyo or hindi. Dito po sa Japan, hindi po yan pinuputol. Ang tawag po dito ay yagin, ito pong dulo, yung soft bone. Ito naman ay kapa. Ito yagin, ito kapa. Pag tinanggal po natin yan. Yan. Ang tawag po ditong soft bone ay yagin, ito kapa. And then dito sa liig, tanggalin natin yung laman ng liig. Ayan. Ayan. Tinanggalin natin. Sisiri ang tawag ng laman ng liig. And then, itong buto ng liig ay ito po yung uwigara. And then, yung pinagtanggalan natin ng legs, ito yung thigh back, tawag sa Pilipinas. Dito naman po ay shikagara. And then, yun. Ito namang buto ay kabuni. So, ang tawag po niya ay kabuni. Tapos, pag tinanggal po natin yung pinakasobon dito sa legs, ayan, ang tawag po nito ay saranangkotso or nangkotso. And then, tibasaki, tibamoto, momoniko. So, ayan, pag buo pa yung legs, ang tawag dyan ay ashi. Bakit po kailangan matutunan nyo po ito? Pagdating naman dito sa Japan ay tuturuan naman po kayo niya ng mga senpai nyo. Pero advantage po na may alam na kayo before kayo dumating dito sa Japan kasi hindi po kayo matututukan ng mga senpai nyo sa pagtuturo lang ng ganitong cut kasi napaka-busy po niya. Free time lang po kayo matuturuan ng senpai nyo. Kaya kailangan nyo din pong matutunan before kayo pumunta dito sa Japan bilang isang chicken chopper. Kaya napaka-importante po na at least may alam kayo before kayo pumunta dito para may idea na kayo kung paano ikakat yung manok sa actual exam. Napakalaking tulong po nito. Tulong po siguro yung gumagawa ng tutorial na ganito. Kasi ganito po yung gagawin nyo bago kayo mag-sign ng kontrata. Mag-actual exam kayo para sakaling maipasa nyo to ay approve yung kontrata nyo. Kasi mapapahiya kayo na hindi nyo nagawa yung ganitong slice. Bukod doon yung company, magbabayad ulit for another actual exam. So may bayad po yan ha, pag nag-retake kayo ng another actual exam. Kaya choice nyo na po yan kung gusto nyong matuto, o pwede nyo tong i-guide yung ginawa natin. And then, ayun, maraming salamat. Sa mga maraming katanungan pa, ipalo nyo lang yung Ren in Japan official dahil doon po tayo gagawa ng mga content na mga ganito. So ayun, maraming salamat. Sana approve yung paliwanag natin.